Magandang araw mga kababayan, narito na ang pinakabagong ulat sa lagay ng panahon ngayong araw, May 19, 2026, Tuesday. May pagbabago sa mga sistemang binabantayan natin sa silangan ayon sa latest data, hindi lang ito nag-iisa at alamin natin ang potential development nito sa mga susunod na araw. Para naman lagi kang updated sa lagay ng panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Sa ngayon, ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ ang pangunahing nakakaapekto sa Southern Mindanao habang ang easterlies naman ang nagbibigay ng dagdag na ulap at panakanakang pag-ulan sa Visayas at sa natitirang bahagi ng Mindanao. Dito sa Luzon, kabilang ang Metro Manila, mas nangingibabaw pa rin ang localized thunderstorms kaya ang mga pag-ulan ay pwedeng biglaan at paisa-isa ang tama sa bawat lugar. Una nating silipin ang mga lugar na direktang apektado ng ITCZ para sa Zamboanga Peninsula, Barm, Soxargen, Davao Oriental at Davao Occidental. Inaasahan ng maulap na kalangitan na may scattered rains at thunderstorms dahil sa ITCZ. Kaya ang pattern ng ulan dito ay pwedeng mas madalas at mas makapalang ulap lalo na kapag nagsabay ang pagtipo ng ulap at ang pagbuo ng thunderstorm cells. Dahil ang pag-ulan ay moderate hanggang paminsan-minsan ay heavy, may posibilidad ng flash floods at landslides. Sa ganitong setup, ang malalakas na buhos ay pwedeng mangyari sa loob ng maikling oras, tapos hihina, then babalik ulit depende sa galaw ng ulap-ulan sa paligid. Sa mga lugar na mababa at mabilis bahain, mas mabilis mag-ipon ng tubig kapag sunod-sunod ang buhos. Sa Zamboanga Peninsula at Barm, asahan ng mga ulap na pwedeng maglabas ng pabalik-balik na pag-ulan, minsan mas tuloy-tuloy sa ilang oras, minsan naman ay pira-pirasong buhos, depende sa thunderstorm activity. Sa Soxargen, kasama ang mga lugar na pwedeng makatanggap ng mas malakas na buhos sa iilang area, kaya pwedeng may isang bayan na mas maulan habang ang katabi ay mas mahina. Sa Davao Oriental at Davao Occidental, ganun din ang larawan, makapal na ulap, scattered rains at thunderstorm na pwedeng magdala ng malakas na buhos sa ilang oras, lalo na kapag mas naging aktibo ang ITCZ band sa Southern Mindanao. Para sa Visayas at sa natitirang bahagi ng Mindanao, inaasahan ng partly cloudy to cloudy skies na may isolated rain showers o thunderstorm. Ang sanhi nito ay easterlies, ibig sabihin, hindi sabay-sabay uulan sa lahat ng lugar, may mga oras na pwedeng maliwanag at mainit, tapos biglang kakapalang ulap at uulan sa iilang lugar. Kapag tumama ang severe thunderstorm sa isang area, posible ang flash floods at landslides. Sa Visayas, ang ulan ay pwedeng patchy, may mga isla o bayan na makakaranas ng buhos habang ang iba naman ay bahagyang ambon lang o wala. Sa natitirang bahagi ng Mindanao na hindi sakop ng ITCZ, ganun din ang pattern, isolated showers na pwedeng lumakas kapag tumapat ang thunderstorm cell sa inyong area. Dito naman sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng Luzon, inaasahan ng partly cloudy to cloudy skies na may isolated rain showers o thunderstorms at ang pangunahing dahilan nito ay localized thunderstorms. Ang localized thunderstorm ay karaniwang nabubuo dahil sa init at moisture sa hangin. Kaya pwedeng mabilis ang pagbabago ng panahon sa loob ng isang oras. Pwedeng mainit sa tanghali tapos bandang hapon ay biglang didilim sa isang bahagi ng lungsod at bubuhos ang ulan, habang sa kabilang bahagi ay halos wala. Kapag naging severe ang thunderstorm, posible ang flash floods at landslides lalo na sa mga lugar na mababa, mabilis bahain at sa mga bahaging may matatarik na dalisdis sa ilang probinsya. Sa Metro Manila, ang epekto nito ay kadalasan panandali ang malakas na buhos na pwedeng magdulot ng waterlogging sa ilang kalsada. Ngayon, dumako tayo sa hangin at kondisyon ng karagatan. Para sa extreme northern Luzon, inaasahan ng moderate na hangin na mula northeast to east. Ang coastal waters dito ay moderate na may taas ng alon mula 1.2 hanggang 2.1 meters. Ibig sabihin, mas magalaw ang dagat sa pinakahilagang bahagi, lalo na sa mga baybaying bukas sa ihip at swell. Para naman sa natitirang bahagi ng Luzon, light to moderate ang hangin na mula northeast at ang coastal waters ay slight to moderate na may taas ng alon mula 0.6 hanggang 1.8 meters. Sa kabuuan, mas manageable ito kumpara sa extreme north, pero may mga baybayin na mas exposed na pwedeng mas umalon sa ilang oras. Para sa natitirang bahagi ng bansa, light to moderate ang hangin na mula east to northeast at ang coastal waters ay slight to moderate mula 0.6 hanggang 1.2 meters. Mas mababa ang alon sa karamihan ng bahaging ito base sa range, kaya mas kalmado ang baseline. Pero nag-iiba pa rin ang pakiramdam ng dagat depende sa exposure at sa presensya ng mga thunderstorm sa malapit na karagatan. Tingnan din natin ang init at halumigmig sa nakalipas na 24-hour period ending 8 o'clock p.m. yesterday. Ang minimum temperature ay 25.9 degrees Celsius na naitala bandang 5 o'clock a.m.
Ang maximum temperature naman ay 34 degrees Celsius na naitala bandang 3 p.m. Ibig sabihin, mainit ang hapon at ang ganitong init ay nagbibigay ng mas maraming energy para sa pagbuo ng ulap at thunderstorm, lalo na sa mga lugar na may sapat na moisture. Pagdating sa relative humidity, ang maximum relative humidity ay 88% na naitala bandang 5 o'clock a.m. habang ang minimum relative humidity ay 54% na naitala bandang 10 o'clock a.m. Mas mamasa-masa ang hangin sa madaling araw tapos habang umiinit ang araw, bumababa ang humidity at mas umiinit ang pakiramdam. Sa ganitong kombinasyon, normal na mas tumaas ang tsansa ng thunderstorm development sa maghapon, lalo na sa hapon kapag mas mainit at mas aktibo ang convection. Sa latest tropical cyclone update na inilabas ng Pag-asa para sa week 1, May 18 hanggang May 24, walang nakikitang TC-like vortex o TCLV na present sa loob ng PAR. Pero base sa model forecast, may TCLV1 na inaasahang mabubuo sa pagitan ng eastern boundaries ng TCAD at TCID. At low probability pa ang TC formation sa week 1, meaning may posibleng disturbance sa silangang bahagi ng region pero sa window na ito mababa pa ang tsansa na maging ganap na tropical cyclone. Kaya ang focus sa week 1 ay monitoring kung magpapakita ba ito ng consistent na organization o mananatiling mahina. Para sa week 2, May 25 hanggang May 31, sinasabi ng forecast na ang TCLV1 ay papasok sa PAR at lalapit sa Eastern Luzon. Kasabay nito, merong TCLV2 at TCLV3 na posible nalilitaw din sa eastern boundaries ng PMD. At sa kasalukuyang forecast ay may low likelihood ng TC development sa week 2. Ibig sabihin, mas dumadami ang binabantayang disturbance sa bandang silangan sa second week window. Pero base sa kasalukuyang guidance, mababa pa rin ang confidence na lalakas sila bilang ganap na bagyo. Mahalaga rin yung detalye na lalapit sa Eastern Luzon dahil kahit low likelihood ang development, ang proximity ng disturbance ay pwedeng makaapekto sa background moisture at sa pagkakataon ng pag-ulan sa silangang bahagi. Depende sa magiging aktual na galaw at lawak ng circulation. May dagdag pang long-range note gamit ang ibang weather model sa second week. Nakikita ang pagbabalik ng habagat sa may kanluran ng bansa. Nakasabay nga ang mga weather disturbance na manggagaling sa silangan. Posibleng lumapit ang mga ito sa bansa. Pero sa ngayon, hindi pa nagkakatugma ang mga weather models at marami pang pwedeng magbago. So may mga signal na pwedeng mag-shift ang large-scale pattern na posibleng magdala ng mas maraming moisture sa kanlurang bahagi kung magpapakita ang habagat. Habang sa silangan naman ay may mga disturbance na pwedeng magbigay ng dagdag na ulap at ulan. Pero dahil hindi pa consistent ang model agreement, hindi pa ito dapat ituring na final na ruta o final na lakas. Ang mas malinaw sa ngayon ay may posibilidad ng development at pagbabago sa pattern. Pero ang detalye ng direksyon at lakas ay pwedeng mag-iba sa mga susunod na update. Isang maikling paalala lang sa ganitong setup ng panahon natin ngayon, sa mga lugar na sakop ng ITZZ at may moderate to at times heavy rains, bantayan ang bigla ang pag-angat ng tubig sa mababang lugar at ang pagdulas ng lupa sa mga matatarik na bahagi. Sa mga lugar na isolated ang thunderstorms, maghanda sa biglaang buhos lalo na sa hapon dahil pwedeng mabilis magbago ang kondisyon ng kalsada at visibility. Sa mga baybaying may moderate na alon, lalo na sa extreme northern Luzon, mas maging maingat ang maliliit na sasakyang pandagat kapag mas magalaw ang dagat. Manatiling nakatutok sa mga susunod na updates tungkol sa lagay ng panahon dito sa ating channel. Maraming salamat sa inyong panonood at palagi po tayong mag-ingat.